Kasi I started when I was 4 years old. At alam naman natin na ang bullying, ang bashing, hindi nawawala yan. Parte yan ng ating, what do you call this, ng social climate natin. Yes. Diba ganon? So pag Pero pumasok tayo sandali, sa noong artista eskwelahan, ka, wala pa masyado kasi wala pang social media, di ba? Maswerte ba kayo? Pero sa school, meron na, Sa di ba? So, school. hindi mo rin pwedeng sabihin na we're immune to it. Because, growing up sa school, syempre, pag medyo sikat ka o kilala ka, may mga tao doon na hindi natutuwa dun sa success mo. So, they try to put you down and then bring you down. So, doon pa lang, sa stage na yan, or sa phase na yan, na-introduce na sa amin ng mga bullies at bashers, di ba yung gano'n. Ngayon, itong generation na to, compared dun sa generation namin, medyo siguro kailangan mas lakasan nila yung mga loob nila. Lalo na pag pinasok nila yung ganitong klaseng profession because it is a very unforgiving profession. And until now, talagang we go through a lot of bullying and bashing. Pag hindi mo mahal yung sarili mo at hindi mo kilala sarili mo, bibigay ka. Kung wala kang tiwala sa Panginoon dun sa taas at wala kang mga tao talaga na you can rely on, you don't have a support team, medyo mahirap. So it's really good to have friends that you actually can rely on, family you can rely on, at saka yung mga fans. Kasi ang mga fans, malaking factor din yan ng pagbibigay sa'yo ng confidence sa sarili. May naalala ka ba before sa school na specific situation ng pambubuli sa'yo? Paano ka binuli? Because I was part of dance entertainment, they always sing dance entertainment. Di ba yung mga ganon? Pag dumadaan ka? Oo, pag dumadaan ako. So yung sa akin, instead na mairita ako, humiliti na lang ako, di ba? Kasi at least, ang iniisip ko, at least ako kumikita ako ng sarili ko. Di ba? I earn my own keep. Hindi na ako kailangan humingi ng allowance sa magulang ko. I just get it from yung kita ko, yung sweldo ko. Ngayon, pag sobra-sobra yun, naiipon ko. Diba? I mean, hindi ako yung tipong bata na konting kibot asa sa magulang na, Dad, Mom, pahingi. At least I know na I can rely on myself. At pag meron akong sobra, pwede pa akong magpahiram sa iba. Tama. And your daughter, kasi ngayon, medyo harsh ang mga tao ngayon eh. How do you advise or guide her pag may nambubuli sa kanya, like sa social media or anything? First of all, Ramel, I guess I'm very fortunate because Ateng is taking care of my daughter. Artist Circle is taking care of my daughter. Ngayon, passion niya yan, so hindi ko siya pangungunahan sa gusto niya. She's already of age, graduate na siya sa school, she can take on whatever profession she wants. But because gusto nga niya at nasa dugo niya ang pag-try paano ang show business, hindi ko yun pwedeng tanggalin sa kanya. Diba? At sabi nila, kung para sa'yo talaga kahit harangan mo ng sibat, diba walang makakapigil sa'yo, nasa dugo nagsusumigaw. So anong gagawin ko, Ba't diba? nga ngayon lang? Parang long overdue, di ba? Siguro because yung sa part ko, I started very young. So, she's aware of it naman, of the situation, pati yung paano nagsimula yung auntie ko sa showbiz, paano nagsimula mama ko, papa ko, uncle ko. So, kahit pa paano, may awareness na siya. At ang sinabi ko lang naman talaga sa kanya is to finish her studies and do whatever she wants afterwards, di ba yung ganyan. Akala ko nga dun sa Amerika magta-try ng show business, pero sabi niya she wants to try it here first. So, I don't know, hindi ko gustong pangunahan yung future niya kasi the world is her oyster right now. She's still young, she has a long way to go at may guidance naman ni Rams. In very good hands. Very good. Next to Kuya Germs is the best for me. Yan. And, sorry, pero yun yung kasi nakikita ko. Ilang taon siya? She's 24. Ayan na. Anong career path, Miss Artista Che, ba? yung gusto niya daw tahakin? As far as... She wants to be able to know her full potential sa showbiz kasi marunong siya ng singing, marunong siya ng acting, marunong siya ng writing. Actually, she has a lot of stories she can sell sa mga producers. Ayan yung sinasabi ko kay Ateng because that's one
talent na hindi pa alam ng tao tungkol sa daughter ko. She's a very gifted writer. At She kung writes gusto- what? Different stories Poems, for stories, movies, scripts. for- yeah, scripts. Storyteller ganyan. siya. Kasi, namana siguro niya yan sa Uncle Rani ko. Yes. Diba? He writes Award it. winner screenplay artist at Philippine artist, diba? National artist. So, kahit pa paano, isa yun sa mga talento niya. Uses Ron Waldo Reyes as a script, ang yes, pen name, Ron di ba? Waldo Reyes, Yes. yes. Nagawa siyang script. Who is a storyteller. Si Ashley kasi nag-graduate siya summa cum laude sa psychology at saka race and resistance studies. So, pwede siyang magbenta ng Tagalog at pwede rin siyang magbenta ng work niya sa America kung gusto. Ano yung race and resistance studies? Ano, Yung minor niya. ano specific field About yun? race. Lahat ng mga race. Ah, It encompasses in the whole world. In the whole world. So, kung ano ang gusto ng bawat race, kung ano ang tema na gusto ng, let's say, sa Korea, sa Amerika, dito sa Pilipinas, alam ka agad Spain, yan. yes. Ba't yun daw ang kinuha niya? Ha? Ba't yun ang kinuha niya? Psychology and race. Oo, and, bakit yung minor niya? yun yung minor niya. Siguro at that time, yun yung pinaka-ano sa kanila. Pinaka-trending dun sa Amerika. Especially that time kasi she was part of that generation na nakaranas ng COVID. Oo. Yung pagpasok ng COVID and she was in college at that time. Dun sa San Francisco State University. She's here to stay. She's here right now. To stay? Yan ang sa kanilang dalawa ni Ateng kasi nga ayoko siyang pangunahan, Roland. But they have their own thing, di ba? So, Pero hindi pa rin nalilimutan yung Tagalog na lingwahe. ay, hindi. Marunong pa nga yan mag-Bisaya eh. Kasi lumaki siya sa mga Ilonggo na yaya. So, if she really wants, di ba alam niyo naman ng mga kabataan, they're like sponges yung minds nila. Yes. So, kung gusto nilang matutunan ng isang bagay, whether dialects or languages, they can do that. Siya, anong best advice mo sa kanya, especially na showbiz na siya, alam naman showbiz, masakit. Kailangan matatag ka, oo. yun lang yan. Matatag ka, at saka ako, I try to not take everything personally. Because alam ko naman na yung joy ng ibang tao is through bashing Yes. and through bullying. Yes. Ngayon, if you are a level-headed person na you have a good education, you come from a what do you call this, rounded family, Yes. di ba yung ganyan, na you have a credible family who loves you, you have friends who support you have an agent who loves you and cares Yes. for you, you will never go wrong because lahat ng mga nandiyan na bullying at saka bashing, it's all loud noise. Yes. Di ba what is important is you know yourself. Di ba you know the goal that you are actually trying to accomplish and you know bakit gusto mong ma-reach ito. So meron kang purpose, meron kang passion, bakit gusto mong ipagpatuloy yung career mo. Okay.